Magkano na nga ba yung dapat na ikaltas sa'yo kung sakaling isa kang empleyado o kasambahay? O kung isa kang OFW, self-employed, or voluntary members, magkano na ba yung dapat mong ihulog sa SSS? By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Depende sa category, doon malalaman kung magkano yung dapat na ikaltas o ihulog natin. Unahin natin yung para sa mga empleyado. Mag-focus tayo dito sa regular SSS. Ito lang yung dapat na ikaltas sa'yo o pwede rin itong total na lang. Sa employee, tingnan yung total na column. Para naman sa mga employer o yung may-ari ng kumpanya, ito yung dapat na ihulog ninyo doon sa SSS account ng miyembro o nung empleyado ninyo. So again, for employees, ito yung tingnan na option. And ito rin range of compensation. For employer, tingnan yung sa employer na part, employee na part, at yung range of compensation na din. Kung sakaling ang sahod o compensation ay hindi tataas ng 5,250, ang dapat lang na ikaltas sa empleyado ay 250 pesos. Ang maghuhulog ng 500 at 10 pesos ay yung employer o yung kumpanyang pinagkatrabahuhan ninyo. So in total, dapat ang makita ninyo sa SSS account ninyo ay 760. Pero ang kinaltas lang talaga sa empleyado ay 250 pesos. Pag timaas naman yung sahod, halimbawa umabot na ng 19,750 to 20,249, ang dapat na ikaltas sa empleyado ay 1,000 pesos. Ang ihuhulog naman ng employer o ng kumpanya ay 2,000 pesos plus 30 pesos para sa EC or Employees Compensation. Ang Employees Compensation, ito ay para sa fund sa SSS kung sakaling nagkaroon ng hindi inaasahang pagkakasakit, injury, or death doon sa employee. Ngayon naman kung mas tumaas pa, halimbawa nasa 30,000 pesos, yung sinasahod ng empleyado, mananatiling 1,000 pesos yung ikakaltas sa kanya. Pero may dagdag na 500 pesos dito sa MPF. So para saan ba tong MPF? Ang MPF ay Monthly Provident Fund. Ito ay magagamit sa pagretiro natin. So, ang mangyayari ay mas mataas yung pwedeng makuha nating allowance mula sa SSS kung sakaling hindi na tayo nagkatrabaho o nag-retired na nga tayo. So, mas mataas nga yung ikakaltas doon sa employee pero mas mataas yung magiging hulog sa SSS account niya. Yan ay dahil doble yung iuhulog nung employer. 2,000 para sa regular contribution, 1,000 para sa MPF, at sa employees compensation, magiging 30 pesos. Ang maximum na pwedeng ihulog ng employer sa employees compensation ay 30 pesos. Pero habang tumataas yung sahod ng empleyado, mas mataas yung dapat na maging monthly provident fund o yung pagbabasehan kung sakaling magretiro na yung empleyado. So hindi na natin iisa-isahin pa ito, basta tingnan nyo na lang kung magkano yung sinasahod ninyo at magkano ba yung dapat na ikaltas sa inyo. Kung sakali na parang mas mataas yung kinakaltas doon sa payslip mo o doon sa trabaho mo, i-double check nyo sa HR ninyo, possible baka hindi lang kayo nalilinawan or baka nga may issue. Next naman ay para sa mga household employer at kasambahay natin. Ngayon, kung ang sahod mo dito sa range of compensation ay hindi tataas ng 5,000 pesos, walang ikakaltas na SSS contribution sa'yo. Pero hindi ibig sabihin na walang kinaltas ay wala ka ng hulog sa SSS. Ang mangyayari dyan ay dapat sagot ng amo mo yung hulog sa SSS. So, dapat sa SSS account mo, meron ka pa rin contribution monthly kahit less than 5,000 yung sahod mo at walang kinakaltas sa'yo. Ngayon naman, kung tumaas na yung sahod mo, halimbawa, umabot ka na ng 10,000 pesos, ito yan, ang ikakaltas sa'yo ay 525 pesos. Pero ang magiging kabuuang hulog sa SSS account mo ay nasa 1,585 kasi sagot ng amo mo yung 1,050 dyan. Meron pang employees compensation na 10 pesos. So, pwede nyo tingnan to, pag pataas ng pataas yung sahod ninyo, i-check nyo rito sa part ng regular SSS kung magkano ba dapat ikakaltas sa inyo. At yung sa MPF, ito naman yon. Ang MPF, again, ay Monthly Provident Fund. Ito naman ay para sa pag-retire natin o kung sakaling wala na tayong trabaho, at least may makukuha tayong mas mataas na allowance sa SSS dahil nga sa MPF. Ito yung sa mga kasambahay at yung mga household employer na din. Kung makapansin nyo, yung hulog ng kasambahay ay dinodoble ng amo. Ganon din sa mga iba, like dito sa employer. Kung sakaling ang hinuhulog o kinakaltas doon sa empleyado ay 250, ang hinuhulog naman ng employer ay 500 pesos. So, mas doble doon sa kumpanya o sa household employer. Ngayon naman, punta tayo sa land-based OFW members. Kasama dito yung mga factory worker,
domestic helper, mas mataas yung minimum sa mga OFW. Nasa 1,200 yung dapat na ihulog kung sakaling hindi lumalagpas yung kita sa 8,250. Unlike sa mga empleyado o sa mga kasambahay na kinakaltas sa sahod, dito sa OFW, kayo na mismo yung maghuhulog nito sa SSS account ninyo. Pwede itong gawin online at may pinakita kaming hiwalay na tutorial video tungkol dyan. Ngayon na pag-usapan natin kung sakaling mas tumaas yung sahod. Kung pasok dito sa 20,000 pesos, itong 19,750 to 20,249, ang dapat na ihulog sa SSS ay nasa 3,000 pesos. Kung mas pataas pa ng pataas, bukod sa 3,000 pesos, meron pang MPF or Monthly Provident Fund na ito naman yung table. So, i-double check nyo na lang itong range of compensation at magkano ba yung dapat na ihulog sa SSS. Sumunod naman ay sa self-employed member, halos pareho lang, yun nga lang ang minimum ay magkaiba. Para sa mga self-employed, ang minimum na dapat ihulog ay pwedeng nasa 750 pesos. So plus 10 pesos sa EC or Employees Compensation, so 760 yung total na pwedeng ihulog. Pero kapag in-access ko yung SSS online account ko, halimbawa mag-login ako dito, click ko yung login. Pag nag-generate tayo ng PRN, ito yon. Ang makikita kong minimum ay nasa 750 pesos. So, hindi kasama automatically dito sa pagbayad yung sa Employees Compensation or EC. So, balik tayo dito. Kapag mas mataas yung sahod, mas mataas din yung dapat na ihulog sa SSS. Again, ang minimum ay 750 pesos na. Ngayon, dati kasi ay parang nasa 500 plus lang yung dapat na ihulog monthly. Ngayon naman, for voluntary members, halos pareho lang din siya sa self-employed. Ito yung sa self-employed, 750 yung minimum. Ganon din sa voluntary members. Pwede nyo taasan yung contribution ninyo. Ang kagandahan for voluntary members, tayo yung maghuhulog mismo sa SSS. So, pwede tayong maghulog for the month ng 750 kung yun yung kaya natin. And then, the following month ay 3,000 pesos. Pero yung kakayahan na yan or yung option na magbayad tayo ng paiba-iba per month ay depende na rin sa case natin. Kung 55 years old and below, pwedeng paiba-iba. Pero pag more than 55 na o malapit na dun sa pag-retire, may restriction na o hindi na pwedeng pabago-bago yung hulog natin sa SSS. At meron kami ginawang hiwalay na tutorial video tungkol dyan. At i-remind ko lang din na kahit empleyado, kasambahay, voluntary members, pwede tayong gumawa ng SSS online account na katulad nito kung saan makikita natin yung contribution. Ito yung mga nahulog, pwedeng paiba-iba for voluntary members, depende sa kaya. Or kung sakaling mga empleyado kayo at kinakaltasan kayo monthly pero hindi nyo nakikita na may hulog for that month dito sa SSS online account ninyo, pwede nyo i-double check sa HR. Baka naman late lang mag-remit or baka talagang may issue yung paghulog sa SSS account ninyo. So yun yung kagandahan, dapat alam natin kung magkano yung dapat na ihulog o yung dapat na ikaltas sa atin sa SSS at dapat pwede rin natin siya ma-double check dito sa SSS online account natin. Kung sakaling may tanong kayo kung paano mag-register sa SSS online, pwede nyo nang i-check itong video sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!